Inutusan na ng Department of Justice ang NBI at PNP na arestuhin si Senator Bato de la Rosa sa bisa ng arrest warrant mula sa International Criminal Court. Kondisyon ito ng mga abogado ni de la Rosa. Natakasan man ni Senador Bato de la Rosa ang mga taga-NBI na humabol sa kanya sa loob ng Senado noong May 11 at naglahong parang bula noong madaling araw ng May 14 matapos ang barilan sa Senado. Tuloy ang pagsisilbi ng arrest warrant mula sa International Criminal Court kasunod ng pagbasura ng Supreme Court sa hiling ni de la Rosa na temporary restraining order. Senator Bato is a fugitive from justice. And he should be brought to the ICC to face the charges before him. The Philippine law enforcement agencies, which would include the PNP, the National Bureau of Investigation, are now tasked to effect the arrest of Senator Bato de la Rosa. Isa si de la Rosa sa mga co-perpetrators sa crime against humanity sa madugong drug war bilang PNP chief ng Duterte administration. Tanong naman ng mga abogado ni de la Rosa, what law are you invoking? giit nila hindi pwedeng arestuhin ng senador nang hindi muna dumadaan sa lokal na korte. We have to respect our constitution, we have to respect customary international law, and we have to respect treaty law in this regard. In the spirit of fair play and due process and even humanitarianism, hindi po nila pwedeng i-effect ang isang inactionable na warrant through misrepresentations. Gagawin daw nilang lahat ng legal remedy para kay de la Rosa. Ang NBI naman, tatalima raw sa utos ng DOJ. Ayon naman sa DILG, buong puwersa ng PNP ang tutugis kay de la Rosa. Tiniyak naman ng PNP na tutuparin nito ang kanilang mandato alinsunod sa batas, due process at established operational procedures. Ang PNP, CIDG at DOJ may lead na raw sa kinaroroonan ni de la Rosa. Hinihintay na lang daw ng PNP, CIDG ang go signal ni PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr. Pag there is an order already and the CPNP has directed us, gagamitin namin ang buong unit po ng CIDG for every region and every province in coordination with other territorial police units po. Inalerto na rin ang mga tauhan ng PNP Maritime Group at Aviation Security Group laban sa posibilidad ng paglabas ng bansa ni de la Rosa. Ayon sa Bureau of Immigration, wala pang record na nakaalis na ng bansa si de la Rosa. As far as I know, there is an application for an Interpol Red Notice. Of course, I mean, that is a remedy available to us. Babala naman ng DOJ sa mga tutulong kay de la Rosa. Those who might be aiding or abetting or helping Senator Bato evade the law, there are consequences. Ayon naman sa Common Legal Representatives of Victims, nananawagan na mga kaanak ng mga biktima ng war on drugs kay Pangulong Bongbong Marcos na agad ipatupad ang warrant of arrest ng ICC laban kay de la Rosa. Pagtitiyak ng palasyo, asahan ang karampatang aksyon ng naaayon sa batas. Kalaban, ganyan. We are not after kalaban. Hindi namin tinitingnan dito yung political color, yung personality, yung emotion. We just base on action, facts, and kung ano yung batas na applicable and follow the procedure. Ganun namin ito gagawin. It so happen, it's unfortunate that it's happening na yung mga tao na ganito, they're the one also very violent and very vocal saying things na kagaya ni Atty. Respicio, we know his political yung political preference niya. Tapos, okay lang naman you promote your political preference, but you don't encourage people to raise arms against the government. Hindi naman tama yon. So, hindi tayo papayag na mangyari yung mga ganyang bagay. Last na pahabol po on my part, are we anticipating any incendiary or similar remarks now that the DOJ has earlier said na pwede nang mag-carry out ng operations to arrest Senator de la Rosa? Are we anticipating any incendiary posts online that would portray that would paint in a negative light, paint law enforcement agencies in a negative light? Well, it's happening. Hindi, even before the announcement, gano'n na yung nangyayari. No? The NBI is under attack bago pa nangyari yung announcement ng pag-arrest. No? But now, nung nagsettle na yung dust, all the smoke is gone, alam niyo, from the media, alam niyo lahat, that NBI was very truthful from the start. Yeah, thank you. Yeah, Mr. Jan, you raise your hands. Good morning, all. Direct Carlos Huaca Campi Online.
Regarding yung vice mayor, nagagalit sa gobyerno, hindi kaya mga foreigner, mga mayayaman prominent tao na injuk sa kanya para makrebelde? That will be an assumption, no? What will entail additional investigation, no? We don't want to name somebody na hindi naman kasama rito, no? Sabi ko nga, we will base our action on facts na in relation to the law and sigurado na nasa proseso. So we don't want to name names, we don't want to create speculation. Ayaw namin gawin yung sasabihin namin na inutos itong taong to, pagpapatay kayo, wala naman palang ganun and wala namang ebidensya. Dapat lagi tayo may ebidensya dahil hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Direct, mayroon kayang malaking grupo sumusuport ang ating mga Philippine Army, PNP, kaya ganyan kalakas sa loob na humikayat ng taong bayan rebelde sa ating gobyerno. Well, sa ngayon, yung complaint, zero in on Attorney Respicio. So siya yung imbestigahan natin. If during the investigation, there are personalities na banggitin siya or may events na banggitin siya, the NBI will not hesitate to pursue kung ano yung lead na yan. But in the meantime, we focus on the case filed against Attorney Respicio. Kasi base dun sa complaint affidavit, upon reading it, malinaw eh. Kaya nga sabi ko, I have to commend Yusek Aboy because pwede naman yan diretso na i-file to sa DOJ, kumpleto na eh. Even the evidence were already preserved. So, ang sabi lang, we'll giving opportunity para hindi masabi na minamadali. So, every opportunity, nandun tayo sa due process natin na gagawin. So, yung sinasabi na baka may ibang grupo, that is a possibility, but sabi ko nga, we will act based on evidence. Thank you, Direk. Si Mr. John muna, John Consulta. John Consulta po, GMA News. With the indulgence of Yusek Aboy, sir, I'd like to address this question to you. Sir, bukod po doon sa binanggit po kanina ni Director, na specific instance kung saan po mayroong nakikitang possibility ng panghihikayat sa ating mga taong bayan to act on something that he said. Meron pa po ba kayo specific instances na nakita po mga posts or log na meron pong kahalintulad na mabigat po na repercussion na kanya pong ginawang aksyon? So, are we talking about the same person doon Yes, sa sir. post niya? Yeah, doon sa Facebook page niya, tsaka doon sa mga other social media channels niya. We have seen other posts, so kini-case build up pa rin namin para pag pinasa namin ho sa NBI, medyo kompleto na ho. Again, this is born out of a partnership. Kami naman ho ni Director Melvin, even first day pa lang niya ho, siguro mga ilang araw pa lang ho siya dito, nakabisita na ho, nag-form na ho kami ng partnership. Sabi ko, even without that particular MOA, maganda na ho yung ugnayan natin. And going back to your question, yes, there are posts that we are looking into, and we're even talking to the social media pages about, these recidivists, yung mga paulit-ulit na ganito lang ang pinopost, actually, hindi yung usapan namin ni Sec Dave Gomez at saka ni Yusek Precious na pag mga ganitong klase tao na alam nyo na yung ipopost, we're talking to the social media pages on how we can use their community standards to prevent these insidious, incendiary mga expressions or tsaka mga pahayag ng mga taong to. To Director Melvin Matibag po, sir. Halimbawa po na doon po sa ating specific na binasa po kanina na apparently pagtatawag ng action in case po na hindi po nasunod yung mga gusto niyo mangyari. What if ang feedback po, sir, would be hindi naman talaga seryosong banta yun but pabiro lang, no? What will be your take on that, sir? Alam niyo po, mahirap kasing gawing biro when it comes to national security. At saka nagiging pattern eh. Ang lagi na lang magiging, ang hindi po depensa yung biro eh. The elements are there. Nagkaroon ng pagpupulong, nanawagan siya. Hindi naman po importante na yung respond na hindi pero yung papanawagan, doon po papasok na yung kaso. At the very least, violation ng Cybercrime Act of 2012 eh. May siguradong may violation po. At the very least, kung wala siyang criminal responsibility, as a lawyer, meron po kami tinatawag na Code of Professional Responsibility, yung CPRA po namin. Papasok pa rin po doon. Ang takeaway po dito is we want our people to be responsible in using the social media platform. Kasi every time na may sasabihin kami mga taong naapektuhan,
Maaaring hindi natin nakita eventually kung ano yung ginawa. Nung isang araw, meron ako inaaral, may dalang baril talaga. Pumasok sa amin yan, pinasa na rin namin sa CICC, nananawagan na pupuntahan sila sa Mindanao, makipagbarilan sila, isang baril lang daw sa presidente. These things happening. Bakit ganun na ngayon? Ito na ba yung standard natin ngayon? Kaya nandito tayo, kaya may NBI, kaya may PNP, kaya may law enforcement, because we need law and order. We don't want our people to, yung mga young generation natin seeing this, na parang yun ay magiging standard. Pag hindi natin sinita, hinayaan natin, walang pinapanagot, yung mali magiging tama na sa paningin ng marami. And we don't like that to happen. Opo. On the last note na lang po, Director, doon po sa binanggit niyo po mga posibleng isang pangreklamo po laban sa kanya, ano po yung karampatang parusa na maaari po niyang harapin sakasakali pong lumusot po sa atin pong pagsukat ng ebidensya yung kanya pong mga ginawa? Iba't ibang penalty ito, ranging from prison correctional to prison mayor. So, more than 6 years to 20 years na mga penalty nito. So, pag yung 1175, it will qualify, mas tataas pa yung penalty. So, 1 degree higher kaagad yung penalty. So, mga 20 years na imprisonment. Yun po ba, sir, ay per post, isang count? So, Yes. iba pang post, Yes. a different count Every po yun? action, isang bilang ng kaso yun. Okay po. Maraming salamat po. Thank you, sir. Gerald Dulep po ng DZXL News. Attorney, may kapopost lang kanina si Attorney Respicio na video. Pinagmumura po kayo. Anong action nyo dito? Magpa-file kayo ng separate na kaso? Well, papaaral ko rin sa CICC, pero alam mo, minsan, yung mga mura-mura hindi na tumatago sa akin kasi yung mga tapang ba sa Facebook, pero pagkaharap mo naman, nakikita mo naman na iba naman yung pakikitungo sa'yo. Pero doon nga ako babalik. This is not about me. This is about protecting law and order, promoting law and order. So, hindi personal sa akin, kundi yung action na dapat panagutin yung mga tao para hindi pamarisan at hindi yun ang maging basihan ng tama. Kasi parang ngayon, okay na lang magmura ka ng magmura eh. Di ba? Di man lang tayo muna kamustahin kung bakit natin nagawa yun, di ba? Sana kamustahin man lang muna bago tayo mura-murahin, hindi ba? May gano'n. May namomonitor, yung CICC po, may namomonitor pa ba kayong ibang mga post sa Facebook na may kaugnayan or kapareho nung post ni Attorney Respicio? Marami ho actually, and then in due time we would file them. Like I said, no, even the event nung Wednesday of last week during the raucous in the Senate, may mga na-monitor tayo na nag-i-incite din na mag-commit ng violence. And I'd like to reiterate yung sinasabi ni Director Melvin na this is no longer a behavior we can tolerate on social media. In fact, tinitingnan din namin yung mga attack. Parang ang ginagawa nila parang dinidisregard nila yung traditional media, na wag paniwalaan kayo at sila lang ang paniwalaan at and they're using their platforms not only to discredit the traditional media but to promote their own agendas, promote their own narratives at madalas ang naratibo na yan is mag-commit ng violence, mag-take up ng arms. So marami ho tayong tinitingnan ngayon at siguro ito magsilbing babala sa inyo na ang PCO, ang NBI ang CICC nakabantay na sa mga post ninyo na mayroon na tayong sukatan na ginagamit para naman hindi na, pag lumagpas kayo sa sukatan na to, hindi na siguro tama na palagpasin pa kayo at talagang dapat maging accountable tayo sa mga pinopost natin. Last na lang po dahil naging grounds noong sa disbarment ni Attorney Larry Gadon yung pagmumura niya sa media, basta yung mga talagang maanghang na salita, na-disbar siya. Pwede bang maging grounds ng disbarment itong mga salita ni Attorney Respicio at may magpa-file ba sa inyo ng disbarment? Yep, all the more reason, di ba? Parang ito nga, yung tama kayo, si Secretary Gadon nga, ang kaso niya for disbarment is yung pag-atake at pagmumura, conduct unbecoming of a lawyer nung nagmura siya sa media. Paano pa to? Commission na ng crime to. Diba? So, and you're correct. We will be filing disbarment cases sooner rather than later. Okay po. Thank you po.
And siguro limit natin questions sa 2 questions lang, brother, ano, para marami mapagtanong. Salamat. Hi sir, magandang araw po. Grant Hilario from Bombo Radio. Sir, bukod po kay Attorney Harold Respicio, alam po natin that the current issue po ngayon ay yung pagtask po na arestuhin na si Senador Bato de la Rosa. Sir, kumusta po yung monitoring natin na kung meron man po nagpapakalat ng maling impormasyon o nagpo-post online about sa locations ni Senador Bato de la Rosa? May ganun ba tayong monitoring, sir? Kami naman pinapaubayan namin mas gamay ho ng ating NBI at law enforcement agencies yung ganyang bagay. If you're talking about, or if you're asking me and the PCO, if you're monitoring yung mga fake news about his location, kami ho wala. Kay Yusek Precious, baka minomonitor kayo. So far, dudugtungan ko lang po, yung sinabi kanina ni Yusek Aboy earlier, nagkaroon po ng proyekto ang PCO sa panguna ni Secretary Dave Gomez, yung pong Oplan Contra Fake News. Nagkaroon po tayo ng Memorandum of Agreement signing, kasama po yung mga publishers natin, gayon din po ang DOJ, ang DICT, at sa mga susunod pa po ay yung ating mga kasamahan sa KBP, Kapisanan ng Broadcasters, gayon din po yung social media platforms. As to the monitoring po, meron po tayong tinatawag na Oplan Contra Fake News Desk, na kung saan pag meron tayong natatanggap po na report, agad-agad ay fino-forward po natin yan, minomonitor po together with Meta at iba't iba po nating mga platform. So talagang full blast din po ang ating pagmamatsyag, kaya ulitin po natin, we are encouraging the public na maging responsable at the same time ay pangalagaan din natin yung kapakanan ng bawat isa kasi nakaka-apekto ho ito sa ating mga kabataan, sa ating mga mamamayan, the way we speak, the way we think. Minsan nagiging sang-ayon na po sa napapanood natin at nakikita natin ay yung pala ay false information na po. Okay. Thank you. Kay Director po, alam po natin na seryoso po yung paghahanap natin kay Senador de la Rosa. Sir, baka may babala po kayo sa mga sa publiko or sa mga individual na magpo-post online para i-mislead tayo sa lokasyon ni Senador de la Rosa. Well, marami talagang pumapasok na mga leads ngayon now that he is considered fugitive from justice. So pakiusap na lang naman namin yung wag nang magdagdag pa kung mali naman yung impormasyon na ibibigay. Kasi nakakabigat pa sa manpower ng law enforcement. At saka pagka nalaman namin na sinasadya na ganyan, you have also a responsibility under the law, no? Being declared na fugitive from justice, may mga corresponding pag tumulong ka, if you're aiding and abetting somebody who's fugitive from justice, may obstruction of justice na yan, may harboring na criminal. So mag-ingat po tayo kasi yun na yung mismo kinakatakot namin ngayon. Parang, I don't know. Kasi matagal na po ako abogado, pero ngayon ba't parang nagbabago yata? Nagbabago yung behavior, parang yung mga mali nagiging tama eh. Meron naman po tayong rules, meron naman po tayong batas na sinusunod. Kagaya ni Attorney Respicio, attorney siya. Ang mas mataas pong expectation sa mga abogado rather than an ordinary vlogger eh. Kasi kung ang behavior nito ni Attorney Respicio ipaparehas niya lang halimbawa kay Jack Argota, mas mataas po yung responsibility niya kasi unang-una abogado siya. So elected official pa po siya. So marami po siyang responsibilidad. At yung kanya pong sasabihin, titingnan po ng marami at maaring sundan at maaring isipin na tama. Kung wala pong enough reasoning faculty para maintindihan yung sinasabi niya, baka yung maling sinasabi niya, baka maging tama po sa pananaw ng iba. Thank you, sir. Siguro we'll take 2 more questions, no? After you, isa na lang. Good morning po. Juan Antonio po from IBC News. Yusek Aboy, confirm lang namin po, no, last week in-announce po ng DICT na meron pong 5 person of interest kayong pinag-aaralan dahil nga po sa pagpapakalat ng fake news during dun sa shooting incident sa Senate. Can you confirm, sir, na isa si Attorney Respicio doon sa mga person of interest na pinag-aaralan nyo? Kung hindi man po, ano po yung update tungkol dun sa investigations na meron po kayo? So, hindi ko kasama si Attorney Harold Respicio doon. No? Ito yung mga na-monitor natin sa ground na naghihikayat sa mga kababayan natin. They were broadcasting on their own channels na pumunta sa Senado at sumali doon sa pagsugod
doon sa Senado. Baka doon ho pumapasok siguro yung statement na the Senate is under attack kasi na-monitor naman talaga namin direktor na may mga naghihikayat na sugurin na yung Senado pero it's not coming from law enforcement, especially not the NBI, but yung mga nagrarally ho doon sa labas. So, there are 5 na ipapasa na ho namin kay NBI at sa mga law enforcement partners ho natin. Specifically for those acts na nagtatawag na pumunta doon sa Senado at para sugurin ang Senado. Okay. Pero dun po sa 5 na yun, sir, meron po bang malalaking personalidad na kayong kasama sa pinaiimbestigahan? Hindi ko ma-qualify kung ano yung malaki at saka ano yung maliit. No? But all I can say is may mga influencers to mga to, may mga followings to mga to. Thank you. Okay, sir. Last na for me, yung kay Art Samaniego na nag-post po siya regarding doon sa MITM, nag-coordinate na po ba siya sa inyo or nag-coordinate na po ba yung CICC sa kanya regarding dun po sa report na meron ngang posibleng hacking sa loob or sa labas po ng Senado through Wi-Fi access? So, nag-verify ho kami nung umikot ho kami after that particular event. As CICC ho, umikot ho kami, wala naman ho kami nakita. We're specifically looking for IMSI catchers at nakipag-coordinate naman ho ang insert ho ng DICT sa Senado. Sinabi naman ho nila na walang ganong incident. So, hindi namin alam kung saan nanggaling yung ang basis nung sinabi ho ni Sir Art. Pero again, we are open for partnerships. Pag may mga ganong report naman ho, tinatanggap ho natin at bine-verify ho naman natin. Thank you po. Good morning. I'm Barnaby Lowe from Al Jazeera. Since I'm probably going to be one of the last persons asking questions, I know there are burning questions here and I'll take one for the team. Director Matibag, would you mind expounding on your statement last night? You said that the NBI would enforce the arrest warrant against Senator De La Rosa without delay. So would it be fair and accurate to say that your agents are now actively pursuing Senator De La Rosa? And if so, without giving away too much, what's the game plan? What are the main challenges? And are there still impending legal obstructions to being able to enforce this arrest warrant? Well, first of all, there's already an order from DOJ for us to enforce the warrant issued by the ICC. So, there's no reading between the lines. Simple lang, we'll enforce the warrant. Pag nakita namin siya, arestuhin namin siya. Pero hinahanap namin siya ngayon. That is the problem now because of yung nangyari na protective custody ng Senate. Because there was a gentleman's agreement, lalaking usapan na pagka kailangan nang i-present si Senator Bato, the Senate will be the one to present him. Now that there is no TRO na binigay, ibig sabihin, walang status quo ante na binigay, ibig sabihin, the warrant is valid. It can be enforced. So, wala na kaming explanation na bibigay. If there's an ongoing actions that we are undertaking, of course, there's a dedicated teams to look after him. And we will arrest him. Basta nakita namin siya. And this is a nationwide operation. NBI is located, meron kaming officers located nationwide, and that is an order to every law enforcement agent of the NBI. And I think the same way with the Philippine National Police. Are you working within a specific timeline? Are we looking at weeks, months? We don't have a timeline because if we will see him today, we will arrest him today. If we will see him tomorrow or next week, we will arrest him. But we are right now looking for him. Kung paano siya umalis noon sa Senado, we're tracking it back now. Thank you. Clarification lang po, Attorney. RR po ulit from PTV4. Attorney, I understand na sabi po ng Supreme Court na wala pong pumipigil sa government na arestuhin si Bato de la Rosa. But clarification lang po na hindi na po natin hihintayin yung complete na Supreme Court ruling on Monday sa pag-implement ng arrest warrant. Well, with that matter, sa DOJ yan eh. We are the law enforcement. It's the DOJ who probably will answer on the legalities. There's an order from the Department of Justice to arrest Senator Bato.
as a law enforcement group, we will enforce the order of the Department of Justice. Next question po, Attorney. Baka lang po meron po kayong knowledge kasi sabi po kahapon ng DOJ, as far as they know, meron na pong papers regarding sa Interpol Red Notice. So, meron na po ba or kailan po nag-apply yung government? Well, I think it's the DOJ also should answer that question. On the matter of law enforcement, we'll answer it as long as it will not compromise the ongoing operation. Pero we confirm po, Attorney, na meron po talaga. There is a valid warrant that can be enforced. Meron pong yung Interpol Red Notice po. It's the DOJ who made that statement. I think I'm not in the position to answer your question. I apologize for that. Thank you po. Alas lang si Miss Billionaire. Hi, Director. Chilem Prido from Abante. Kamusta po kayo? Nangungulit lagi sa'yo. Hindi ako iiyak, Director. Director, ano kaya yung sa tingin natin na magiging hadlang o mahirap na para mahuli agad si Senator Bato? Yung ano natin? Bukod sa mabilis ang tumakbo, siyempre hinahanap natin siya ngayon. No? So, the challenge is he's from the law enforcement. So he knows how law enforcement think and move. No? But of course, eventually, yung mga ganyang bagay naman, you can never escape the long arm of the law. So, mahanap at mahanap ka. It goes also to the other fugitives from justice. So, aabot at aabot tayo sa sitwasyon na yan. Just like yesterday, 16 years siya na nagtatago, we were able to arrest it. So, meron naman. May yun nangyari. Kaya lang, syempre, we want it sooner than later. But we are positive. Well, we're always positive in the law enforcement because at the end of the day, we have to promote law and order. Pero nasa loob pa daw ng bansa. Hindi ko masasabi yan, pero I'm sure wala namang report pa from Bureau of Immigration na lumabas siya. So if you will base on that, nandito pa siya. Thank you, Attorney. Sir, umihirit pa si Miss Billionaire channel ko pa daw po. Sir, good morning. From a law enforcement. Kamusta ka? Okay po. Okay. Kamusta ka, sir? Okay naman po. Okay naman. Okay po. From a law enforcement standpoint and the legal standpoint, can you serve the warrant to the legal counsel? Well, ngayon lang ako nakarinig ng ganun. Unless yung abogado, siya yung aarestuhin at willing magpakulong, pwede yun. Pero no, because the warrant should be served personally. That is under the rules of court. Hindi ko alam kung saan nanggaling yung idea na ibigay mo sa abogado at siya magsiserve. Baka nagkaroon lang ng mix-up, no, na yung subpoena, yung summons sa warrant. Iba po yung warrant. The warrant of arrest under the rules of court should be received personally by the one being arrested. And I said no, kasi patagal na akong nag-law school, baka yung mga bagong lawyer may naturo sa kanilang bago, no? Pero to my knowledge, wala. May bagong lawyer. Wala naman, no, attorney, no? So, ganun pa rin. Kailangan personally, no? Alam ko naman yung sinasabi, ikaw naman talaga, ho. Sir, last na. Sir, sususugan ko lang yung tanong ni Chill kanina. Ano yung possibility na nakalabas na si Senator Bato ng bansa through a backdoor channel po? I hope I can answer that kasi sa law enforcement kami, hindi ko naman pwedeng ma-second guess yung behavior. But ang sinasabi ko lang nga, if we will base it on the records of Bureau of Immigration, walang records pa, no? But you have to, of course, you have to remember yung geographical setup ng Pilipinas, di ba? There are a lot of points of entries and exits. Pero, di ba? So ako na lang, I have to appeal kay Senator Bato, baka nanonood siya. Mas maganda siguro, sumuko na lang siya. Kasi dalawang bagay naman yan eh. Arestuhin ka o sumuko ka. So here's an option na sumuko. Sir, officially nag-launch na yung NBI ng manhunt operation. There is an operation being done. There's a dedicated team tracking him to locate him. So meron ginagawang efforts ang NBI, no? Hi, Direk. MJ po from Inquirer. Direk, pahabol lang. If ever po na yung warrant nga po ay ma-serve na, ano po yung i-expect ng public? Where will he be detained po first? Or i-detain po ba muna siya or ita-transfer na sa ICC katulad ng nangyari kay Express Duterte? Once the law enforcement got hold of Senator Bato, na-aresto siya, ang next step namin will turn over it to the Department of Justice. And from there, the Department of Justice will be the one to take care of Senator Bato. And meron po ba kayong panawagan sa public na kunyari tumulong sa paghahanap kay Senator Bato? Well, hindi na siguro kailangan manawagan ng law enforcement because it's
our obligation as a citizens of the country to help kung mayroong mga fugitive from justice na alam natin, to help us, to help the law enforcement to arrest. Lalong-lalo na alam naman natin maraming biktima, no? So we have to, nakita nyo ba yung parang hindi naman na makapagsalita yung mga namatay eh. So this is the process that he has to face. So kailangan subuko siya, and to the public na mayroong knowledge na pwede nyong itulong sa law enforcement, I urge you to help the law enforcement to locate and arrest Senator Bato de la Rosa. Patong sa ulo, buhok ba yung tinatanong mo? Madulos yun. It's not for me to answer, but sabihin ko lang nga talaga, DILG, we have a dedicated team. We are an ongoing operation to locate Senator Bato. Sir, kung makalabas siya ng bansa through barko, papuntang Brunei or Malaysia, will you recommend to the DOJ na maglabas na ng HDO kasi meron ng ilbong nilabas earlier on? Well, ano na yan that is already, yung question nyo kasi meron na tayong, presumption tayo, mahirap sagutin yan kasi hindi pa naman nangyayari So right now, I'll go back to what I'm saying. There is an order of DOJ for us to arrest Senator Bato. So we have a team, dedicated teams to locate him and arrest Senator Bato. Direct last na pinapatanong lang, magkakaroon daw po ba ng like wanted posters? Wanted posters for Senator Marami na Bato? nagpo-post Pinapatanong lang. Marami nang nagpo-post, diba? May mga gumawa na, no? So, ang hirap nun, he is now fugitive from justice, he has to answer the law, no? Galing siyang law enforcement. So, I think, dapat alam niya kung ano yung tama niyang gawin. Sir, sorry, last na. Sir, may mga expert kasi na nagsasabi na kapag naaresto si Senator Bato, dito muna siya ikulong at wag mo nang ilipad sa ICC hanggat may pending pa na mga motion, petition sa Supreme Court. Possible ba yun, sir? Well, that is their position. That's one problem also now in social media, no? Ang daming ng abogado, ang daming ng expert, ang daming ng magaling sa law enforcement, no? So, leave it as that, no? Pag na-arresto namin, we'll turn over to the DOJ, and DOJ will proceed kung ano yung gagawin.